Kasama ko si Secretary Lorenzana, si General Tabaquero, General Anyo, General Miranda, Major General De La Vega, Colonel Sarsagat, the Brigade Commander, the officers of and men of the 603rd Brigade, mga mahal kong sundalo. I usually do not read speeches, but maganda kasi pagkasulat that really it honors the soldier. And I want to give you the honor by reading it in a few rare times. Usually diretso ako na. It is my honor to express our deepest admiration and gratitude for your fallen and wounded comrades who selflessly put their lives on the line to keep our country safe and strong. Could you give the tikas pahinga, Commander? Let me assure you that your valiant efforts in restoring order and keeping peace in Sultan Kudarat and the surrounding areas will not go unnoticed. The country and people are forever grateful to our brave soldiers who left their families and the comforts of their homes to defend our sovereignty and uphold the Constitution. I commend you for your strong resolve in going after various terrorist and extremist groups in your area of operation. Because of your efforts to go after the enemy, we have upheld the rule of law. Your hard work and relentlessness against illegal drugs have resulted in the neutralization and apprehension of drug personalities and the confiscation of drugs and drug paraphernalia, making your area of responsibility safer from the drug menace. My sincere thanks to you all, the troops that continue to perform your duties, conducting 74/7 checkpoint 24 hours, 7 days a week, in major entry and exit points, having intensified foot and mobile patrols and enforcing curfew in each area of operation. And enjoin all brave soldiers to remain determined in pursuit of the enemy and to serve the people whom they have sworn to protect, especially now that there are persisting threats of terrorism and insurgency in our midst. There are the scourges of the land that we must rid of swiftly and decisively so that we can begin to rebuild our lives, homes, and communities and regain the peace and freedom that our people long for. Together, let us sow and nurture the seeds of peace and hope that the Republic rightfully deserves. Thank you at mabuhay kayong lahat. Now, let me just also give some salient points. The thing here is, itong ibang political parties, pati yung personalities, wala nang ginawa kung hindi ma-hunker gaano katagal daw itong martial law at ano pa ba ang dapat gawin. Alam mo itong mga ulol na to, they was trying to think that we in government are trying to perpetuate ourselves in power. Ako kung pwede lang talaga akong mag-resign, kung nanalo yan si Cayetano, o kaya ito si Bongbong, alis na ako. Totoo lang. Hindi naman ako nagkamali, pero limiting masyado ang pagkatao oras ko. Ay, hindi na pwedeng magkagaya ng bata pa na I could join you in the open fields even. Ganito yan. I declared martial law because the armed forces of the Philippines and the police told me na it has reached its critical moment. Kung nasa Moscow ako, narinig ko na lang, nagpamasahe ako noon, waiting for my schedule that night. There was this raucous in Mindanao, but as I was being briefed
turned out to be an open rebellion. Sa wala tala ang magawa sa ko, how many have died so far? Sabi nila, sir, marami kami tayong casualties. So, sabi ko, saan pang party? Itong Mindanao, bahal ako. I have been saying all along, even days before, do not force my hand into it. No, sige kayo tanong dyan kung kailan matapos ito. This is my answer to the doubting Thomases. Walang ambisyon dito na mag-perpetuate self in power. I think the armed forces and the police would not aim for a war that would result in the killing of so many lives. Wala yang sa diferensya mo kami sa ibang mga leader na dumaan. Hindi ka kasing tarantado ninyo. Sa ex-military men, kung magsalita, akala mo mas marunong pa. And to talk about issues openly, mali-mali naman. Hindi na nga nahiya. I mean, you ridicule yourself in public every time you open your mouth. Ang affidavit mo, ang sabi ni ano, nagpatay si ano daw. Demanda mo ako ng gano'n. Kung magsabi ka tuloy sa Davao, noon, legitimate operation. I remember that I warned everybody. I said, do not destroy my country because I will kill you. And I said, do not destroy the youth of the land because I will kill you. Talagang pinapatay ko sila. But along line of duties yan. Pagka lumaban sa ako, kaya ngayon, maghawak-hawak ka ng baril, tapos hindi ka militar, hindi ka pulis, pasensya ka. Those are the only ones. Of course, the CAFGO, but they are part of the apparatus of the armed forces of the Philippines. Ganon. Hindi ako nagbibiro. Hindi lang kagaya noong Marcelo na I do not want to compare it. But dito, wala kaming abuso. Alam namin na trabahante lang kami ng gobyerno. Just all of us here, we are workers of government. Tayo. Di tayo nag-aambisyon na gamitin yung politika. For what? Ang sabi ko, tanungin mo ako kung maligaya ako. Hindi. Bakit? Sabihin ko sa iyo, medyo matanda na ako. At saka kung yan lang naman, kung alam ko lang na mag-abot ng ganitong problema, maghanap ko yung ibang kandidato. Nasalubong ko, ako pa, I'm the second president to declare Marcelo. I am not proud of it. I am not happy. Because it indicates something that there is a trouble. Nakipag-usap na ako sa MI, and I intend to honor my word. We must have a federal government, otherwise we will never find peace. Kaya nga, nag-offer ang NPA, nagipapaglabanan sa gobyerno, sama-sama. Sabi ko, baka lahat ng tama ng sundalo ko sa likod. Walang sa harap. It's not because I do not trust them, but it simply does not fit into the picture. Sinor promised to send also 2,000 with the MNLF soldiers. Sabi ko, wag. Kasi pagdating doon, maghalo-halo tayo. Na hindi laban tayo nakakaintindi lahat ng, ako. Ang tausog naman, kung marunong ka magbisaya, maintindihan mo yan. Magdahan-dahan lang salita. Sabi ko, kasi marami na tayo na dito magkaintindihan. Baka tayo na ang magbarilan doon. Sabi ko, hayaan mo lang ako. But just give us your understanding and be patient. We will restore order in this country. Now, last, itong ISIS. Wala akong problema sa MILF. Bakit? Ang hangarin lang nila noon was the rising nationalism. Long before Christianity came, by almost 60 years to 160 years ang akin. I read the archives of Malaysia about Sabah and the history of those islands there, from Hulu down to Sabah. There's a commentary sa archive nila. Islam was ahead by almost 60 years. Mindanao. So, naintindihan ko yan. Naintindihan natin lahat yan. Pero ang problema, kasi tayo na-conquer na ang ating lolo, na-conquer ng
mga Espanyol. Hindi naman din kasalanan, mga Bisaya, mga karamihan, Kristyanismo. So sabi ko, ako naintindihan ko yan. My mother is a Mindanaoan, Maranao. May mama ng mama ko. Kaya naintindihan ko yan lahat. But let us resolve this peacefully. We do not want any war. I do not want war. Masakit para sa akin makita, whether NPA, nakabulagta dyan, NPA, it's Filipino. There's a truism na you cannot fight your own people. Yan ang pinakamasakit sa civil strife. But mag-warning lang ako, there's always a limit. We are now a progressive country. We are the descendants. Ako, tatay ko, abogado from Cebu, Danau. So, paano kami na nandito na sa Mindanao? Paano yung mga apo ko? Yung apo ko, as I've said, yung vice yung asawa niya, Tausug pati Maranao. Kaya mga linya ko ng mga grandchildren ko, puro-moro yan. Kaya niya intindihin, kasi gusto nang tapusin. Paano kami na dito na hindi naman namin ginusto yan? Hangin pa noon yung Magellan na yan. We did not control our lives before, so do not force it on us. Ang ayaw ko, nagalit ako sa mga Maranao kay ganito. Bakit ninyo pinayagan pumasok ang ISIS? Kaya sinabi ko yan sa mga pinsan ko, pati sa tatlo, Mamunjong, pati kay Dabs Mamao sa airport kagabi. Kaya tumawag si Solitaria. Sabi ko, ano ka ba? Kampi ka sa gobyerno o kalaban tayo? Kasi sabi ko, pinapahuli ka na Lorenzana. Ipapatay talaga kita. Ganon, problema. Sabihin ko daw, wala akong sasabihan. Maghanap ka ng paraan, mag-usap kayo ni Duresa, pero huwag kang magpakita sa gobyerno. Talagang hulihin ka, baka patayin ka pa. Sabi ko, maarig mo si Duresa, tapos mag-clear mo yung pangalan mo. Hindi ka talaga kasali dyan sa gulo na yan. Bago pa tayo mag-usap. You talk first to Duresa. Ewan ko kung saan kayo magkita. Basta huwag kang magpakita. Sabi ko din, you go to Lorenzana. Kung magsabi si Lorenzana, medyo clear, pag hindi, kayo ang nag-umpisa dyan eh. Tapos nga, karami yung daldal. Kisi. Do not give me that. Kayo, pinapasok na yung ISIS. You know, ISIS does not do anything except to kill and destroy. Bakit ninyo ginusto yung grupo na yung... And I've been warning, you ask your military commander. First meeting namin sa command conference, sinabi ko na more than anything else, droga, hindi agad na kinakuha yan. Ang akala natin, droga na Yung pala, the easiest way to raise funds now is shabu. They were cooking shabu to destroy their country. Kaya ang pinakamaraming tama, sinabi ko initially, Iloilo was the hotbed of drugs. Because galing sa Mindanao doon, pinagbibili. Naku, ang kalaban mo, ang mga tao ng kalaban mo, puro gonggong, madali na yan. So nung nag-sorte sila sa buhol, kuha ko na. So na-confirm tinawag ulit yung pinsan ko. Ano ba talagang istorya dito? Huwag tayo magbulan. Ayan. So they were really funding. At ang nagalit naman ako kahapon kasi yung sinublesa na babae na yan, she was receiving huge sums of money sa records ng mga bangko. Noblesa. Dollars. And she was charged for ang ground pa kahapon, nabasa ko kasi sa briefer ko, may briefer ako araw-araw eh. Just insubordination.
Sabi ko, patayin ko yung makita ko. Tapat yan, rebellion. Because yung tinulungan niya yung mga pumunta doon, mga terorista, ISIS yun. We're just there to kidnap people and embarrass sa paghingi ng pera. Kaya huwag kayo talagang kasi ganito yan Buti yan na may media. The law says, ang jurisdictional kasi ang criminal law. You will be tried in the place where you committed the crime. And you will be detained in that place. Saan ko ilagay? Ilang presuhan na dito sa lugar ninyo na dito sa Mindanao, ni-raid. Mga firearms, mga plantation, yung mga gagandang kasi binibigyan. Kaya ngayon pinagbawal ko na. Kinuha ko yung lahat ng armas ng mga plantation, mga mining. Kasi pagbigyan nilang mga AK-47, mga M16, M14, pagdating ng common NPA, they surround the place, sabihin lang yan nila, i-surrender mo. Yung mga security guard, hindi yan pumunta dito sa mga plantasyon para makipagpatayan. Sweldo lang yan to protect the property. Saya kung bumili ka na lang ng shotgun. No more deployment of heavy firearms. Wala na. Saka wala akong authorized any except the military and police to carry heavy firearms. Homegrown ito except yung karagatan noon. Wala pa kayo serbisyo siguro. Yun ang first importation ng isang country via na dyan banda sa Quezon. Pero nakaw lang yan lahat. Police noon, pagpatay no. It's all a homegrown army funded by the Republic of the Philippines because of the stupid policies. Hawakan mo na, bigyan mo, hindi naman matatapang, hindi naman maglaban. Pag malaman na kakatukin ng NPA, so, bigay mo. So, ako, bahala ka, basta wala akong pera. Wala akong pera pang paglagyan ng presuhan, mga preso. Magbilangay ako ng presuhan dyan. Pagtalikod ng tao dyan, i-raid ninyo, palabasin na naman ninyo. Magbalik-balik, tangari mo ratag. Muratag iring pa, usay pa ako ng iyang ikog. By the way, kayong lahat will receive, bigyan ko kayo ng sidearms. Ang karamihan pinili talaga 45. May kopya ka ng isa dyan, Bong? Pakita ko. Kasi ang Glock could not produce the 19,000 initially. Gusto ko kayo bigyan ng armas lahat. Kasi yung sakit naman kasi ninyo, pag nakalabas ka ng kampo, paturatay kayo ng lakad dyan, alam mo wala kang kalaban. Kaya pag babarilin kayo, ito yan, 45. Bibigyan ko kayo lahat. Pero may isang kondisyon. Huwag ninyong ibigay ito sa kalaban, buhay ka. Kailangan, mahal masyado lalo na western side. Ibigay mo, mag-surrender ka, putulan ka rin ng ulo. Bakit ka mag-surrender? Kaya ito, sabi ni kay capacity daw to, so 14 siya. What 14 siya? High cap ito. Bigyan ko kayong lahat. Yung mga nakamedalya, Bong, may nakamedalya dito, 4 yung sa likod ko. Lahat ng may medal. 4 na sila, Bong. Puta ba, ang buson ka itong 4. Yung awardees ngayon. Where are you? Come forward and receive your gift ko ito sa'yo.
Iyo yan, personal ninyo, aside from yung i-deliver na issue ninyo. Kinsa pa'y gusto. Balik sa Marawi, paputol sa, at paputol sa tiilang. Kaya pag hospital, lahat ng Purple Heart, karami, every week yan. Baka mahulo man. Bigyan ko ng, yan ang regalo ng gobyerno sa inyo. Personalan ninyo yan. Tapos, pagdating ng issue ninyo, you love ana. So, bali, dalawa ang 45 mo. Ti sinulunggong re, damo. Warabay mo ang kunya mo. Lunggo. So, dalawa ang baril mo. Palagang ka ng holster dyan sa Davao. Paggawa ka rin, marami pabili dyan. Pagpasok mo sa kampo, 245. To, 245 mo, ay, kaldi. Oh. Ang sundalo kasi natin, Pilipinas, Ilocano, pati Ilonggo. Yung Ilonggo na laking Mindanao, hindi nakapunta ng ano, yung mga deadly. Yung Ilonggo, arang Ilonggo, Kapis, Banay, ay, kabuutan sa Ilonggo nga to. Te, kadto ka ng mga Ilonggo, nga sa Cotabato, Linti ka. Te, mukhaon nung katay sa tao, lintian. So, sabi ko sa City Health, bawal ang magbigay ng pills dyan sa Ilocandia. Okay, kayo yun ang source natin ng sundalo pati yung Ilonggo dito. Walang pills-pills. Sige, panganak kayo kay pagdako na, sundalo. Doon sabi ko kapon, kala ko, sino Bisaya dere? Swayman? Kahain naman yung mga Bisaya. Pagkatalawan, usara ka buok, sundalo, taga-Bohol pag yun. Kuhay mga ubang Bisaya. Ay, Cebuano, mahal na yung hinambog. Kung mo kitag sundalo nga tapulan, ay binaya mag-apply sa inog dewata. Gusto na mo sige lagi inom og tuba. Na magtagal because SS I have sunset time. You just wait for the guns, it will be delivered this year. Maganda yan. Kasi ganito, may nakikinig man talaga NPA dito ngayon. Alam mo, nagalit ako nung ceasefire. Di ba pag ceasefire? Sabi ng komunista, i-lift nila 10 February. Di sabi ko ako 7. February 4, may nabalitaan na ako na dito, dalawa, sundalo ko, o tatlo ba yun, tapos yung tatlong pulis doon sa. Walang mga armas yan Pulis meron. So awa talaga ako. Lahat ng sundalo napatay. Maglabas kayo, wala kayong arma para kayo nakahubad. Hindi naman kayo pwede magdala ng baril kung hindi kayo naka-uniforme. So, bigyan ko muna kayo baraha. Huwag kayong labas-labas. Hintayin ninyo yung inyo. Madali ka magtingin. Ang style niyan ako, piskal kasi ako. Hindi ako nagyayabang. I was the prosecutor, only one. I was carrying the burden of people of the Philippines versus mga rebelde. Ako lang sa Davao. Alam mo yung, bago kayo umalis, huwag kagad, 3 minutes, 2 minutes. Tingnan mo muna yung mga taong naglalakad. Pag nakaposisyon dyan, na hindi gumagalaw, sige tingin ng ganon, lalo namin sa magtingin doon sa direksyon ng bahay mo, may isa dito. Pagbaba mo, tignan mo yung pinakamalapit sa mata. Hindi magtitingin yan gano'n yan. Kunwari baliwala, inosente. Ayaw magtingin yan, o tumingin doon sa dalawa na kapwesto, bantay ka, talikod ka na muna. Ay, yung likod mo siguro. Yan, yung mga Sparrow style. Sa maglakad ka. Kung mamayroon dito sundong ka, cross ka. Pag cross ka, babalikin na. Tiyak na gusto mo, patay. Linti ka, kasunod-sunod ka sa akon. Sir, ang anak mo man ako sa gawas, kayo lang ko sustento, nanay ko.
Pag hindi, minsan, walang gawa. Labas tayo. Purlo. Inom. Siyempre, may baril na. Bantay ka sa akin. Maya-maya, si Alisa niya, magdating yung pulis na tapos nga, pag magyabag na yung kanta ng sundalo, alis ka dyan. Sintunado ka. Barila na po. Itong pulis sa Davao, may pa-tournament ako. 500 ang AFP, PNP. Every year yan. Pero yung una ko ni-raise ko, 500. No, 300, may suntok-suntukan lang. No, 500, tumawag na yung mga tao ko sa Almendras James. Sir, yun, rali ka dito kay magbarila na itong army pati pulis. Sabi ko lang malinis ang pagdating ko. Itong mga pulis, maldito yun. Yung itong ranger, gitapakan niya ako dito sa muka. Gitumbad yun, bagi darok ang ulo sa ano nangyari? Di yung mga military na mga task force Davao, puro military mo yan. Nagkasahanan ng baril. Tapos yung mga pulis, puro sidearm. Sige, barila tayo. Pagdating ko doon, sabi ko, pero ibaba mo yung first prize to 3,000, wala yung maglaro. Pero tasaan mo 500,000, mudua tanan, ang tikasan, ang Air Force Board, kay mang-import. Kana mga player sa Manila, mahirport dagko, mula ipadala din. Bagong assignment, mo reklamo mo nang pulis makigaway. Ang pulis, under commander, wala tikasay ha. Sa bagong player nila siya, di mo na tagang rin. Bago lang mo na niabot sa C-130 gapon. Para mo duwa ng basketball. 500,000. But anyway, that's divinets of life. Ika nga. Katawan ng panghitabo sa kinabuhi. But I pray that you will survive, all of you. And I'm very sad to have lost several of my soldiers and policemen. You have I share your grief. Pero alam mo kung totoo, mamaliit lang ito. With all the might natin, yung marami na, kung hindi man ito ng buong Pilipinas ang rebellion. Kung yan lang rin, kaya ninyo yan. Kaya ninyo tapusin yung isang araw, dalawang araw. But there must be a reconstruction of pakita natin sa mga Moro na hindi talaga patayan ang lalo sa mga Maranao. Galit ako. Pero we have to help each other. After all, at the end of the day, Pilipino tayo. May warning to the mga kapwa ko na mga Moro. Do not attempt to play here. Kung ayaw mong madisgrasya, tumabi ka. Kaya mo mga kadugo ko, umalis kayo dyan sa marami. You're always welcome sa Davao. Doon muna tayo. Huwag kayong magsali-sali kasi magpatayan lang tayo. Yung magkadugo. Ayaw ko yan. Pero pag napilitan ako, kasi ako yung trabahante ninyo sa nakaupo, nakatira sa Pasig River, tawag ko dyan sa, hindi ko matinatawag yung Malacanang, opisina o Pasig River. You will have my support. At ang lahat na binibili dito ngayon, brand new. Sabi ko kay Delvin, matagal ko na kasi itong kaibigan. Asahan dyan sila sa 75th. Pero sila yung nagdala ng First Ranger noon sa Davao. Doon kami nagkakilala. Kasi yung kinuha ko, kasi sila pinaka-close ko eh. Yung isa namatay man, pinatay rin ng NPA sa Laguna. Si Gas, si Ariola. Mabait na tao yun. Naghanap ako ng security. Siyempre, kami ni Delpin yung, hindi sabihin na hindi ko kayo kilala. Hindi tayo kilala. Hindi kita pagkatao mo. So, kaya ang pinaka malapit sa akin, nung na-assign sa Davao, yan sila Bato,
Sabi ng mga pulis, papaano? Papaano hindi ko kayo kilala? Hindi mo kilala ko. Yung mga taga Morente, po, si Koy. Puro dumaan ng Davao yan. Ngayon, tanong ang media kung sino ang nag-extrajudicial. Tanungin mo yan sila. Si Bato, si Morente nasa immigration, si La Peña, patay kayo yan, si Drew. Taga-Pangasinan yan. Puro na yan sila, puro sila kasi ikaw kilala. Pero ngayon, mayor lang ako. Ngayon, presidente, kilala na tayo. So kung ano yung problema mo, sabihin mo sa akin. Hindi kaya dito, hindi, tawagan mo ako. Bunghay naman itong imong card. If you have any problem leaving a card, left side. So ito yung left. Ito yung right pinold ko. Ito lang yung triangle mo. Ito mga tao na ito. Kung may problema ka, tawagan mo ako. Huwag mong dalhin sa init ng ulo. Call me, you have my number here. Itong triangulo sa left side. Pag nandyan ako, kausapin ko kayo. Kaya kung anong problema mo. Pag wala ako dyan, baka sa labas ako, di mag-iwan ka lang ng pangalan mo, siya na mother unit, at kakausapin kita. Baski anong klaseng problema. Nakapabuntis ka, mga 3 beses na, barilin mo na yan mo. Tighanap ng problema. Kung baski may uyab ka, gusto ka pakasal, ang uyab mo 3, huwag kang lumapit sa akin kasi ang problema mo na yan, pareho sa akin yan. Sabay-sabay na tayo. Hindi ko nga masulbad yung akin. So, pangat yung 2, 3 asawa nag-away, please, huwag kasi I am also suffering in that kind of situation. Kung iba kaya natin. Alam mo na, operasyon, cancer, tatay, tanda. Just call me. No problem. Magkasama tayo sa gobyerno. Bata-bata lang ninyo ako. Wala siguro kasi madilim na. I have to masama ang panahon. Pero ang kasi, ang babalik ko. Huwag ka na ikahatag mo. Kwartawa. Pang-blow out ninyo. Extra sirta. Ano ito? Bilit kumantiro? Oo, bihay ba? Bilit kumantiro ba? Dili, huwag ka kasabot. Si Delphin may mudaga ni pagkasenador noon sa baga. Ang hatag na talaga. Bilit kumantiro? Sasagat? So, yes, sir. Sorry, sir. So, thank you. Salamat ha. And